Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kalimanagan ng Banal Santa Maria, mula sa mga isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, mabuting lipunan, patas na hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng translasyon of Black Nazarene sa parokya ng Quiapo Church, na kung saan ay itong translasyon of Black Nazarene ay pinagdiwang nitong nakaraang January 9 o kahapon yan, 2021. O ito ay pinagdiriwang tuwing taon-taon, every January 9 sa kada taon. So yan ay ganyan ipinagdiriwang. So ngayong taong ito, dahil sa mayroong pandemic, ay ang nangyari ay naka-accommodate sila ng 400 devotees na dadalo roon every na nagkaroon sila ng nagmimisa sila for every 400 devotees yung ating parokya doon, at nakapagmisa naman sila ng ilang beses doon. So marami rin yung dumala roon at nakiisa doon sa pagdiriwang ng translasyon. Subalit ngayon itong translasyon na ito ay marami siyempre na hinikayat na sa bahay at hindi muna isinagawa yung prosesyon dito, yung from grandstand to Quiapo, na ito ay yung parang sinasabing prosesyon. Ngayon hindi muna isinagawa yon at nagkaroon na lamang ng pagmimisa. At mayroong mga iba't ibang istasyon na kung saan yung mga tao ay pwedeng doon magdaos ng pananalangin at mga misa sa iba't ibang mga simbahan sa mga kalapit na mga churches diyan sa may Quiapo. So ngayon ay itong translasyon ay dinarayo ito ng mga deboto sapagkat para sa kanila ang pakikisa dito sa pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos ay ito ay nagdudulot ng swerte. At yung iba't ibang mga deboto ay kapag dumadalo rito, namamahagi sila ng mga pagkain, mga tubig, iba't ibang mga bagay na maibahagi nila doon sa mga uma-attend o sa mga devotees na nakikidalo roon. So, ang iba't ibang deboto ay naniniwala na nakapagpapagaling ang pakikisa dito at nagbibigay tibay ito sa pamumuhay yung pakikisa ng mga deboto diyan sa translasyon. Ang translasyon, ang ibig sabihin nito ay paglilipat. At ito yung history nito na ito ay mula doon sa dati nitong kung saan doon naka-station yung Black Nazarene ay inilipat siya doon sa Quiapo. So yun yung ibig sabihin ng translasyon. So ngayon ay ang iba pa na maliban doon sa sinasabing translasyon na paglilipat na yon, yung ibig sabihin ng interpretasyon ng Black Nazarene, ito ay simbolo noong paghihirap ng ating banal na Panginoong Kristo sa krus, na siya ay may pasan-pasan na krus doon. So yun yung ibig sabihin nung Black Nazarene na yon, na ito ay paghihirap ng ating banal na Panginoong Kristo sa krus. Ngayon itong paglilipat na isinasagawa rito ay sinasalihan ng marami na para itong penitensya sa kanila na sila ay nakiisa doon sa prosesyon at tumahawak sila doon sa doon sa paglilipat na yun, doon sa sinasakyan noong Black Nazarene. So yun ay parang sila ay pumapasa ng krus doon at yun ay habang nagpo-prosesyon doon. So yun yung pinaka-penitensya doon, at sa pamamagitan ng kanilang ginagawang yun ay nagkakaroon ng mga biyaya sa kanila at mga pagpapala doon sa kanilang pakikisa na yun sa pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. So doon nagiging popular itong ating translasyon na ito. So ngayon doon sa mga deboto. So ngayon meron din mga panyo na
na parang inihahagis doon, parang ilalagay doon, para na yun ay nagdudulot ng pagpapagaling o swerte doon sa mga naniniwala na mayroong ganong klase ng mga naidudulot yung ating Black Nazarene o itim na Nazareno. So ngayon, ang okasyong ito ng isinagawang ito ng Simbahang Katoliko o itong ganitong klaseng ginagawang translasyon, ito ay karapatan sa reliyon. So it's religious rights. At ang ating pamahalaan ay binibigyan ng pagpapahalaga ang karapatan na ito, at ang pamahalaan ay nagbibigay din ng seguridad, no, para maidaos na maayos itong translasyon mula dito sa religious rights na ito na ginagawa ng mga nasa Simbahang Katoliko at mga deboto o naniniwala dito sa Kristyanismo ng Simbahang Katoliko. Ngayon, ang Human Rights Promotions ay naniniwala din sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa kanyang bugtong na anak na si banal na Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Nazareno nga. Siya ay tinatawag ding Nazareno, ang Panginoong Jesucristo. Ayon sa ating mabuting balita at doon sa mga nakaraang sinabi ng mga propeta na siya ay tatawaging Nazareno. At tayo nananalig na ang banal na Panginoong Jesucristo ay nagpakasakit, o yung kanyang simbolo nga nung Black Nazarene, siya nagpakasakit sa krus. So yun ay siya ay ibinandera sa madla, siya ay nagpakasakit, binuhat niya yung krus hanggang siya sa ipako. Na siya ay ito yung pagmamahal ng ating banal na Panginoon Diyos para maipatawad yung ating mga pagkakasala at mabigyan tayo ng pagkakataon sa walang hanggang biyaya ng ating banal na Panginoon Diyos. Walang hanggang buhay at makisa doon sa kanyang paghahari. Tayo ay nananalig ng lubos sa kalooban ng Diyos na walang idolatry, o hindi tayo dapat sumba sa anumang mga larawan o ginagawang kamay kagaya ng istatwa o iba't ibang mga sinasabi doon sa ating aral ng Diyos o turo ng Diyos na mga sasambahin mo, mga kalarawan nila. So ngayon ay para sa atin, itong imahen na ito na nililukman ito sa itim na kahoy o anumang na mga ginawa na mga ganitong bagay, ito ay para sa atin symbolic ito ng ating paniniwala sa Diyos, na ito ay nagbibigay paalala sa atin sa paghihirap ng ating banal na Panginoong Jesucristo sa krus. So yun ang sinusymbolic noong Black Nazarene na siya ay may pasampasan na krus doon. So yung mga ganyang klase na mga nakikita natin sa simbahan natin, for us ito ay symbolic ng ating pananalig na nagpapaalala doon sa kagaya niyan, paghihirap ng banal na Panginoong Jesucristo at mga iba't ibang mga bagay. So ngayon ay ang isinasagawang nakaguli ang paglilipat ay ito ay nagsisimbolo doon sa paghihirap ng ating banal na Panginoong Jesucristo na siya ay ibinandera doon sa madla, doon sa Israel, hanggang sa siya ipako. So sinasamahan siya ng mga tao doon sa pananalig, doon sa kanyang pagpasa ng krus, na tayo nakikiisa roon doon sa kanyang pagpasa na yon na sa ating pananalig sa kanya. So nakiprosesyon nga. So parang dinadamayan mo ang ating banal na Panginoong Jesucristo doon sa kanyang paghihirap na yon, doon sa krus, na sa pagliligtas sa atin. So ganoon yung nagiging tema ng pananalig sa pag-alala mula dyan sa translasyon. So ngayon, ang turo ng mabuting balita na pagbibigay tulong sa kapwa, yung mahigpit na pagyakap at pagtarima sa mabuting balita, maging matatag sa pagsasagawa nito, ay yan ang ating gawin upang hindi tayo mahikayat na makagawa ng kasamaan o anumang mga demonic acts, at hindi tayo malinlang ng espiritu ng kamalian. At ang siyang ating dapat gawin sa pang-araw-araw ay isagawa sa pang-araw-araw na pamumuhay ay magkaisa tayong matatag sa mabuting balita na ang pagpasan sa atin ng krus ng Panginoong Jesucristo ay matatag nating isabuhay ang kanyang aral sa atin sa kinaharap natin sa buhay. So ganun natin pinapasan ang krus sa pagsunod sa kanya. So tayong lahat ay nililimot natin ang lahat sa pagsunod natin sa banal na Panginoong Jesucristo, at tayo ay nagpapakasakit upang tayo ay magtulungan sa ating pamumuhay. Yan yung mga pangunahin at mahalimuyangahin sa Diyos na dapat natin gawin
sa pagsunod natin sa ating banal na Panginoong Kristo. At hindi lamang natin ipinakikita ito sa pamamagitan lamang ng ganong klase na parang penitensya na tayo ay nagsasakripisyo ng ganoon. Sa aktual na pamumuhay ay ating isinasabuhay ang mabuting balita at tayo ay nagkakaroon ng pagsasakripisyo sa pananalig sa Kanya. Kaya nga, kung tayo mananalig sa Kanya, susunod sa Kanya, hindi na sarili na rin ang ating iniisip. Pasasanin natin ang krus at tayo susunod sa Kanya. So ngayon, ang pagsunod natin sa Kanya, pangunahin, siyempre, isasabuhay nga natin yung mabuting balita at pangunahin dyan ay yung tayo magtutulungan. Ganun kasimple yun. At iba't ibang mga bagay. Muli, naway sa lahat ng mga deboto ng Black Nazarene ay maging masigasig ninyong isabuhay ang mabuting balita na aral ng Panginoong Kristo at hindi ipakita ito sa okasyong ito lamang ang inyong pananalig, kundi sa mga gawa na kanyang itinuro o yung ang mabuting balita. Ang pagbubuklod ng kapayapaan ay isang mahalagang ating napagkakaisahan dito. Sa okasyong ito, sa pananalig sa ating banal na Panginoon Kristo, Jesus at banal na Panginoon Diyos, ating ipinaalala ng imahen ay pawang simbolo lamang ng paniniwala at ang Diyos at Kristo Jesus na ating pinaniniwalaan na gumagawa ng mga himala ng pagpapala, biyaya ay andoon sa kalangitan na ating pinapanaligan. Ang kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay gumabay ng kaliwanagan sa pagkakaisa ng tao sa pananalig sa Diyos at Kristo Jesus, naway ating mahilig sa Diyos sa pagkakaisang ito na ang pandemic ay tanggalin na ng Diyos sa sangkatauhan at protektahan tayo dito sa ating pamumuhay o dito sa pandemic na ito mula dito at iba't ibang uri ng mga kasamaan. At tayo makapamuhay ng isinasabuhay ang mabuting balita mula sa ating pagmamahalan at sa pagmamahalang yan tayo ay nakakaroon ng pagtutulungan, kapayapaan at iba't ibang kabutihan na nagbibigay sa atin ng mahusay na pamumuhay at kaligtasang espiritual. Muli, naway kayo ay nakapagsaboses naman ang Human Rights Promotions sa linggong ito ng hinggil sa ating karapatang pantao mula dito sa isyong ito ng religious rights o dun sa pagdadaos ng translasyon. Magandang hapon sa inyo lahat at kadlasyon.